Magandang araw. Pagkatapos mag-motion, itong si Congressman Sandro Marcos bilang bakante na nga po ang chairmanship ng Committee on Appropriation na agad naman pinanigan nitong si Martin Romualdez. At nakita niyo po kung anong klaseng drama mayroon po sila. Walang ni isang nagkontra, walang ni isang nag-oppose sa pagbakante po ng chairmanship ng Committee on Appropriation. Si Saldico po ang ginawa nilang collateral damage para sabihin lang na may nanagot sa maling pagbudget ng taong 2025. Ngunit ano po ba ang naging resulta? No, may pagbabago po ba nung tinanggal nila si Saldico sa mga budget na tinanggalan ng allocation ng Kongreso o ng bicameral? Kasama nga po itong hindi pagbigay ng subsidiya sa PhilHealth, yung pagtanggal po ng 10 bilyon para sa computerization ng mga pang-publikong eskwelahan, yung pagtanggal ng 15 billion para po sa modernization ng Armed Forces of the Philippines at ilan po, kasama nga po yung pension ng senior citizen, budget para sa purpose at marami pa ang mga tinanggal at pinapriority nila ang kanilang sarili dyan sa Kongreso na kung saan dinagdagan po nila ng more than 100% ng kanilang kabuang pondo ang kanilang House of Representatives. At dinagdagan din po nila yung Office of the President. Samantala, stick to the plan, hindi po nila ibinalik ang pondo ng Vice President. At ngayon po, si Stella Kimbo na ang bagong chairman ng Committee on Appropriation. Ano po yung ating dapat asahan? Obviously, wala po. Dahil kasama po itong si Stella Kimbo sa mga committee, sa committee po ng appropriation, siya po yung vice chair, no? Sa mga inaprubahan na budget ng House of Representatives. Kasama po siya sa nag-aprobaha sa 2025 budget ng ating bansa. So, ang tanong natin, no? Si Stella Kimbo na nga po ba ang bagong Dracula na tagapagbantay ng blood bank ng bayan? Dahil una sinabi po ni Senator Villanueva, no, na itong si Saldico ay Dracula na tagapagbantay ng blood bank ng ating bansa. Yan po sinabi niya sa kanyang plenary speech sa Senado. So ngayon tinanggal si Saldico, baka hindi maganda yung hatian, mas malaki sa kanya, maliit kay Tambi. Tanda natin si Saldico mayroon po siyang sariling construction company. Diba? So baka hindi magkasundo, no? Kaya napilitan mo na itong tanggalin o baka ito ay palabas lang, no? Para sabihin dahil po sa kapalpakan ng budget at marami pong umaangal, hindi lang po ordinaryong Pilipino kasama yung mga retiradong pulis, kasundaluhan, no, nasa judiciary, no, ay umalma patungkol po sa questionably at sinasabing the most corrupt budget in the Philippine history, itong 2025 na budget ng ating bansa. So, Stella Kimbo, stick to the plan lang, no? Anyway, mga kababayan po natin, malapit naman po mag-take over ang sambayan ng Pilipino. Malapit naman po ang pagbabago. Kaya tuloy-tuloy lang po mga kababayan po natin. Tsaga-tsaga muna tayo sa ngayon, no? Dahil parating naman ang eleksyon. Bumawi po tayo, no? Malaki ang pagbabago, no, sa darating na eleksyon. Kaya magkaisa po tayo na wag po iboto itong mga kilalang abusado at tinagurian na mga Dracula ng ating bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutan mag-like and share po mga kababayan po natin. At syempre kung ano po inyong komento patungkol po sa pagpalit, no, ni Stella Kimbo at ni Saldico. Kayo po ba bilang isang ordinaryong Pilipino? Naniniwala po ba kayo na may pagbabago sa budget ng taong 2025 kahit pinalitan po ang chairman ng Committee on Appropriation? Ano po ba sa palagay nyo ang magiging bagong pagbabago diyan sa House of Representatives, lalo na sa Kabanang Bayan sa pagbago ng chairmanship ng Committee on Appropriation? Comment na. Thank you and God bless sa atin lahat. Mahal.